Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumke inside. Sa mga nakasubscribe niya sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please lang, maawa naman kayo. At i-like yung mga videos ko ngayon. Ang pag-uusapan natin, mainit pa sa basabaw, mainit pa sa kape. Tingnan nyo, breaking news. Marcos Jr. appoints Remulla as new ombudsman. Di ba? Ang lupit? Ang lupit. Kaya tarangin na sila ng barel at pana at bala. Talagang basta ma-appoint lang si Remulla. Ginawa na nilang sarswela yung ng ombudsman, pati yung Supreme Court. Ang daming in-interview yung ang daming na-interview yung Supreme Court. Yung pala i-appoint din naman. Eh kung alam lang naman na yung i-appoint, bakit sila magpapa-interview, di ba? Kaso lang, stick to the plan para may mapag-usapan lang yung taong bayan at mailihis man lang yung issue sa kay Remulla tungkol sa katiwalian sa flood control at kay Martin Romualdez. Ayun. Mag-a-appoint na lang ng bagong ombudsman. Kasi ang purpose nila kasi dyan para ilagay sa pagka-ombudsman lahat po ng kaso na i-file yan sa ombudsman na laban kay BP Sara, kay Vice President, gagalaw na yan. Ubusisihin na yan ni Remulla. Talagang gagalaw na yan dyan. Kasi ang purpose dyan, aharangin nila si BP Sara sa 2028 para hindi makatakbo sa pagka-president sa election time, ha? Yun talaga. Kasi alam nyo naman mga kawangis ko, kapag manalaw si BP Sara sa pagka-presidente, lahat po ang kaudasan at kabalintunan na ginawa ng palasyo at ang mga taong nakapanakit sa mga Duterte, babalikan sila dyan. At sa pambabastos na ginawa nila kay Digong, babalikan sila ni BP Sara. Kayo hanggang ngayon, hanggang maaga pa, si Remulla ang ginagawang pangharang. At kung sino pang lalagay doon, uupo doon sa posisyon ni Remulla sa Department of Justice, napapalit sa kanya kasi bakante, isa rin yung hudas na uupo doon para aharangin din talaga. Yung parang aharangin nila mga Duterte, makaupo lang, naharangin nila hindi makaupo bilang isang presidente ng Pilipinas. Kasi nga, si BP Sara po ang pinakamalakas sa ngayon na kandidato na lalaban sa pagka-presidente. Alam naman nilang lahat na babalikan sila eh. Kaya lahat po ng bagay gagawin nila. Tingnan mo, ang taas ng posisyon ni Remulla sa Department of Justice. Lumipat pa siya sa ombudsman. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, kumpas yan ng palasyo yan. Mga demonyo kayo. Kumpas yan ng palasyo eh. Hindi naman gagalaw yan si Remulla kung hindi yan walang kumpas doon ang galing sa palasyo eh. Hindi rin gagalaw yung Supreme Court kung wala rin kumpas na galing sa palasyo eh. Ang dami nilang in-interview. Grabe naman, sa dami nilang in-interview na magpapel na aplikante bilang ombudsman, si Remulla talaga ang naging top one, which is si Remulla ang daming kasong kinakaharap si Remulla eh. Ang sabi ng mga attorney, di ba, kapag ang rules nila, kapag mayroong kaso na kinakaharap sa ombudsman, hindi pwedeng bigyan ng clearance ang isang aplikante para mag-file bilang isang ombudsman. Yun po ang rules nila dyan. Kaso lang ngayon, stick to the plot na talagang haharangin nila si BP Sara. Tara tumakbo. Di ba? Kundi ang katarantaduhan niya nangyayari dyan. Ngayon, ano mangyayari ngayon sa investigasyon ng flood control? Wala nang mangyayari ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi magkakampiyan sila eh. Martin Romualdez kakampiyan ni Remulla. Martin Romualdez first class ni si Marcos Jr. Di ba? Kaya nga kung matatandaan nyo yung nagdaang araw, di ba nag-resign na si Mayor Magalong kasi nga hindi niya nakikita yung pinakaseryoso at ang pinakatumbok na tutumbukin nila na investigasyon. Gusto nila nga yata sigurong ilihis ang investigasyon sa mga mastermind. Kasi nga kung mapapansin nyo naman kahit nga sa Blue Ribbon Committee, ang mapapansin nyo, ang kaso, ang mga issue, tinatapon lang nila sa mga contractors. Kaya ng mga contractors, kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, sa mga Diskaya.
tinatapon nila lang doon, pabalik-balik lang naman. Kahit sinasabi na sa kanila na yung mga mastermind ay si Saldico at si Martin Romualdez, ayaw pa nilang banggitin. Tignan mo, nag-resign lang si, si Ping Lacson dahil sa pressure niya ng mga kapwa niya senador. Kasi nga, ayaw na talagang ipatawag. Ayaw nilang padalhan ng sabina si Martin Romualdez. Which is yun talagang sinisigaw ng mga resource person na talagang tumatanggap ng kickback si Martin Romualdez. Ngayon, kahit nga si Saldico, ayaw nilang pilitin na pauwiin dito eh. Hindi kagaya ang ginawa nila kay Congressman Tevez, di ba? Talagang pinilit nilang pinauwi sa Pilipinas. Kahit nagkaroon ng asylum dyan sa Timor-Leste. Dapat ganun din lang gawin nila kay Saldico para harapin nila ng mga kahudasan ng ginagawa niya dito sa Pilipinas. Eh, ang problema sa mga kapwa ko OFW, kuskus lang kayo dyan ng kubeta, maglinis kayo ng buong bahay. Kasi kung uuwi kayo, wala naman trabaho dito. Asan na yung pera? Wala. Ang pera para sa mga tao, sa pagpapagawa ng mga proyekto, sa pambigay ng mga allowance sa ospital, pambili ng gamot, wala na. Ninakaw na yan. Ninakaw na mga politikong magnanakaw sa Pilipinas yan. Marami pa yung lalabas na mga issue dyan. Marami pang lalabas dyan. Kaso lang, sa susunod na araw, tahimik na yan. Ito na si Remulla. Alam mo si Remulla, anak niya nga na nahuli ng maraming marijuana nga eh. Pinalabas niya eh. Di ba? Pinalabas niya yung anak niya na nahuli ng marijuana. Ilang kilo yun eh. O bakit tinulungan niya? Tapos ang gagawin niyang ibang tao, ang pipinsalain niya na talagang kakasuhan niya. Tingnan mo, susunod na araw, maririnig natin yung kaso ni BP Sara na ipapel na nila yan sa Sandigan Bayan. Paniwala kayo sa akin. Yan pa si Remulla. Kasi kapag may kumpas yan na galing sa palasyo, nako, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung kaso. Kaya di ba ang tagal na yan nagpa-press briefing, kung matatandaan nyo si Amy Marcos na talagang naharangin niya si Remulla para hindi lang makaupo sa sa ombudsman. O ano nangyari? Appoint na lang ginawa ni Marcos Jr. Di ba? Inappoint na lang. Kasi harangin ni Amy Marcos. Kasi nga marami yung mga source ang mga senador. Maraming sources na nangyayari yan sa paligid nila yan. Hindi lang ayaw na lang nilang ilabas yan ng totoo. Kaso lang marami yan silang mga source. May source nga yung mga nanonood lang ng ng balita. Naririnig mo kagad doon, nalalaman nga ng mga interviewer sa mainstream niya, alam nila nga kung sino ang mga source nila eh. Diyan pa kabay si senador, diyan pa kaya mga senador mayroon silang tinatawag ng mga intelligent reports. Wala na, tignan nyo. Kawa yung Pilipinas, wala nang mangyayari sa mga investigasyon. Mayroong mga investigasyon, lahat na lang nakapokus sa mga contractor, sa mga resource person. Kaya kung titignan natin ang Pilipinas, yung kagaya sa kanta, nasadlak sa dusa. So ayan mo na mga kawangis ko kung saan ka man dyan sa Middle East. Subscribe nyo naman ako dyan. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe. So ngayon, babay muna and masalam.